Pabiling tas pagbaro, atong basahon ang atong memory text na makaplagan diri sa ikaduhang Korinto, Kapitulo 12, versikulo 9. Nag-ingon, "Og siya nagaingon kanako, ang akong grasya igo kanimo. Kay ang akong gahom ginahingpit dihas kaluya. Busa, ang dakong kalipay labihan ko ang paghimaya akong mga kaluyahon aron magpabiling kanako ang gahom ni Kristo." So maghinay kita sa panulot mga kaigsunan. Kamahal nga balaan, meaning adlaw may papahulay, kami mapasalamaton ug dako diha kanimo sa imong gugma kaluoy o sa imong kaayo gihatag kami kanamo nga sa tibuok semana imo kami gipanalanginanan ug niini nga adlaw ay papahulay hatag ng dumog himaya diya sa imong bilang. Hinaut na among pagsimba karon ang imong panalangin sa mga sa kanamo nga ang pulong na among mabatian sa among maoy magtipik-tipik sa tinapay sa kinabuhi. Amo masabtan pinaagi sa langit ng kaalam, pinaagi sa balaang espiritu na siyang mugiya sa matag hunang kasing-kasing o amo kining may kinabuhian ang mga mensahe na gusto nimo ipaabot sa matag sa kanao ining orasa, ining adlaw ni pamahulay. Hinaut na ang gugma o kalinaw mapasaamon ka na ining tituon sa adlaw ni pamahulay. Salamat Ginoo sa pagtunog sa akong pag-ampo sa ngalan ng Ginoo sa manuluwas sa si Kristo. Amen. Totoo nga ang Biblia nga akong gidamo igsoon duhan kay Bisaya ang gid akong naandan. No, akong Bible karaan na kay mga igsoon sa ako pa ning maguwang nya kay dili mo kay siya himasa Bible ako lang gipangay sa iya pagbautismo niya sa Kapitol. Nya nalan sa English mga igsoon for the sake sa mga dili sad kasabot o Bisaya at least madunggan nilang verse nga atong basahon. So number one reason mga igsoon, imo ko gamay nga story ninyo kung mga apply ka trabaho or mo trabaho ta, number one makapamotivate sa tao, makapadasig sa makapa-inspire sa tao sa pagpanginabuhi. Ang sweldo, no, sakto sen. Kaya ako gamay sweldo, example trabaho ko kunya dahil sweldoan ako 200 ang adlaw. Bisan pag ganahan di ko sa trabaho, no, di ko ma-inspire maninguha tungod sa sweldo. So, number one, makapa-inspire sa tao ang sweldo or kani kwarta. So, ato sa pag-alagad sa Ginoo, unsa may naka-inspire ninyo. Lain-lain matag inspiration. Number one, ang Ginoo, pero unsa may mga butang nga maka-inspire ninyo mga igsoon. O, sa adindot kay mga igsoon, no? Nindot ka na siya, speaking of saad or promises sa Ginoo sa Bible nga atong isgutan niya, nindot ka na siya nga pamalandungon mahitungod sa maghisguta o inspiration or motivation na to na-inspire ka mo ang hiyog simbahan. Pero ako maigsoon, number one, inspiration ako na magtubo akong pamilya na kuyog sa akong asawa, anak nga nadasig ko mga igsoon nga makita na ko nga magamit mi sa bulaton sa Ginoo bisan sa gagmay nga talento nga gipahat sa Dios sa matalusan nato. So kay bawo sa kamo maabot sa panahon nga pwede sa mo gamiton sa Ginoo sa daghang mga paagi. No, ang ministry dili ka man pagsulti daghang ministry may igsoon, mag-isgotan na welfare ministry, pwede ta nga sa gagmay no sa atong income maka-share ta. Ingon pa sa nag-school ako sa unang igsoon. Unya nagbasa ko libro sa accounting na ibutang dito. Akong gibasa ang iyang preface niya na ibutang dito nga kanang we are just pilgrims of the road we called by. No? Mga lumalakbay na tanining dalana. We bring nothing when we die. O di tayo madaha sa atong kamatayan. But we leave something beyond. No? Pero naatay mabilin luyo ni ining tanan. The hope that we've given, the kindness that we extend to our fellow
beings and the love that we share. So ang mabilin ra gyud, parang Ginoong Hesus, wala na to siya nakita, pero unsa may yang gibilin? Footstep. No? Kanang giingon niya nga dalan. No, ang iyang gibilin hope. Number one nga ako i-share ninyo mga igsoon. Karon, ang butang or ang mga verse sa Bible nga makapa-encourage na to. Kay maunay number one na to nga motivation mo padayon ta. Kung encourage ta. Kay naaman sa nag-encourage. Kinsa man nag-encourage na to? Number one si Paul. Akong basahon una sa English ang ibasa sa tong igsoon ganiya sa 2 Corinthians chapter 2 2 Corinthians chapter 12 verse 9. No, and then ako sang basahon sa Bisaya aron nga itatanan makasabot no. Nagingon diri 12 verse 9. And he said unto me, my grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Most gladly therefore will I rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. Yan, itong basahon sa Bisaya. No, murag translator mga igsoon. 12 verse 9, nagingon, og siya nagaingon kanako, ang akong grasya igo kanimo, kay ang akong gahom ginahingpit diha sa kaluya, busa sa dakong kalipay, palabihon ko ang paghimaya sa akong kaluyahon, aron magpabilin kanako ang gahom ni Kristo. So karon mga igsoon, sa di pa ko mapadayon sa unahan, maghimo ko ng introduction. No? Dili mag-introduce akong kaugalingon, kundi na ako itaw i-introduce niyo. Unya, mabasa ni siya sa Story of Redemption nga libro sa kinabuhi ni Ginoong Jesucristo. No, sa page, Story of Redemption, sa page 46, paragraph 2, laging all heaven mourned on account of disobedience and fall of Adam and Eve, which brought the wrath of God upon the whole human race. Though they were cut off from communion with God and were plunged in hopeless misery. The law of God could not be changed to meet man's necessity, for in God's arrangement, it was never to lose its force, nor give up the smallest part of claims. So sa diha nga nahulog tungod sa pagkamalinapason sa tao si Adan o si Eva, kung sa may nitabo ang igsoon, they were cut off from communion with God and were plunged in hopeless misery. Giputol sila sa pakidugtong, giputol ang ilang relasyon ngadto sa Ginoo, o diha-diha mga igsoon, nakabaton sila o hopeless misery, di basta-basta mga igsoon. The law of God could not be changed to meet man's necessity. Ang balaod sa Dios dili pwedeng usbon alang silang sa panginahanglan sa tao. Nagkinahanglan ang tao og paglaom sa kaluwasan, paglaom sa ikaduhang pagkabanaw, paglaom sa kinabuhi, dili na pwedeng ihatag sa tao o dili pwedeng usbon ang balaod aron lang mahatag sa tao. Usbon ning balaod nga ang balaod sa Dios usbon niya, moingon niya nga bukaon okay ra nga dili mamatay. Humanan niya masulti ang iyang pulong balaan sama sa iyang pagkabalaan. The angels of God were commissioned to visit the fallen pair and inform them that although they could no longer retain possession of their holy state, their Eden home, because of their transgression of the law of God, yet their case was not altogether hopeless. So ang mga manununda, mga igsoon, gisugo aron sa pagbisita sa mga hulog nga pares, and to inform them that although they could no longer retain in possession of the holy state, their Eden home, nga bisan tuod o dili na sila makabaton sa ilang pagkabalaan nga kahimtang o diha sa Garden of Eden tungod sa ilang paglapas because of their transgression of the law of God. Yet their case was not altogether hopeless. Apan ang ilang kaso dili hopeless mga igsoon. So napay gamay no kana moingon maminaw tag advertisement 99.9% germs magka-germs gyapon ta kay napang magigamay nga porsyento atong ibutang og ing-ani na lang kagamay nga porsyento ang hope sa tao. They were then informed that the Son of God who had conversed with them in Eden had been moved with pity as he viewed their hopeless condition and had volunteered to take upon himself the punishment due to them and die for them that might yet live. Through faith in the atonement Christ proposed to make for him. Through Christ, a door of hope was opened.
that man, notwithstanding his great sin, should not be under the absolute control of Satan. So pagkanindot mga igsoon, unsa may gi-inform sa angel, unsa may gibalita sa manulunda, they were informed that the Son of God, who had conversed with them in Eden, had been moved with pity. Naluoy ang Diyos mga igsoon, natandog ang Ginoo. Sa pagkatandog sa Ginoo, sa pagkatandog ni Ginoo Jesucristo mga igsoon, unsa may gibuhat niya? He had been moved with pity as he viewed their hopeless condition and had volunteered to take upon himself the punishment due to them and die for them that man might yet live through faith in the atonement Christ proposed to make him. Through Christ, a door of hope was opened that man, notwithstanding his great sin, should not be under the absolute control of Satan. So, bisan tuod o makasasala ang tao, pero dili musugot ang Dios nga sa kinatibuk-an kontrolaron ta sa daotan. Kung dili, kung sa magibuhat niya mga igsoon, faith in the merits of the Son of God would so elevate man that he could resist the devices of Satan. Provision will be granted in him, in which through a life of repentance and faith in the atonement of the Son of God, he might be redeemed from his transgression of the Father's law and thus be elevated to a position where his effort to keep his law could be accepted. So sa diha nga nahulog ang tao mga igsoon, ingani ang nahitabo sa tao. No? Ato magisgutan nga ang Dios naluoy sa diha nga iyang nakita ang iyang mga katawang makasasala. Sa dihang naluoy ang Ginoo, givolunteer niya iyang kaugalingon nga iyang ihatag ang iyang kinabuhi baylo sa atong kinabuhi. Unya dayon ninaog siya sa langit, unya pinaagi sa pagtuo sa anak sa Dios, makabaton ta sa kinabuhi nga walay katapusan. Unsa may kondisyon sa tao mga igsoon? Atong basahon diri ha. Unsa may kondisyon sa tao nga mahimo sa dinatong pangutana kung unsay ato niya condition. Many are inquiring. Sa Step to Christ, page 46, paragraph 4 na siya. Many are inquiring, how am I to make the surrender of myself to God? No, nangutana nakasuway mo pangutana ng mga igsoon, no? Unsaon man ako sa pag-surrender sa akong kaugalingon ngadto sa Dios. Nangutana ko ana mga igsoon sa usa ka katong nga seminar sa Bacolod Seventh-day Adventist. Unya ang nangutana ko personal sa nagwali mga igsoon, no? Or si Dwayne Lemon to mo ako masayo, or kanang si Mark Sandoval, no, doktor na siya. Nangutana ko ng mga igsoon kay manang batid man sila sa pag-discuss sa Bible, no? Mga theology sa gid. Nangutana ko ani nga unsaon man nato pag-surrender sa atong kaugalingon kung mismo ang pag-surrender din nato mahimo. No? Kanang mo surrender ta mga igsoon, kanang sa army, no, example, ilang baruganan, no retreat, no surrender, pero naidak po nun, kanang mga tao man nakasala, mo surrender sila, di na sila, kung nakasa sila mo, supol sila kumat, patyo yun sila, pero mo surrender sila mga igsoon, nakapon sila, tagaan sila o kagawasan, no, kagawasan sa konsulti, may tungkol sa ilang kaugalingon. So, kung mo surrender, ilang armas, ilang ihatag, ilang kaugalingon, ilang submit sa authority mga igsoon. No, palitan ako, surrender ko, may nakoy i-submit ako, ikaw na bahala ako, saasan ko, kay surrender man. So, kung saan ako pag-surrender sa akong kaugalingon ngadto sa Dios, kung napay mga buta, lalin ako kanang i-surrender. Mismo ang pag-surrender, lisod kay mga igsoon, tanawa akong basaw. You desire to give yourself to Him, but you are weak in moral power, enslaved to doubt, and controlled by the habits of your life of sin. Your promises and resolutions are like ropes of sand. You cannot control your thoughts, your impulses, your affections. The knowledge of your broken promises and forbidden pledges weakens your confidence in your own sincerity and cause you to feel that God cannot accept you. Pagkanindot ng igsoon, naghandong ta, nindot yung handong, akong itugyan, akong kinabuhin nga ito sino. Pero kung sa may nakababag nga na tanan, kung sa may nakababag na ako, nakababag ninyo, sa pagtugyan sa inyong kinabuhi o sa akong kinabuhi nga ito sa Diyos. But you are weak in moral power.
Weak ta mga igsoon. Diha sa tawhanon nga kusog, sa pagpaglimpasok, sa pagtukan, sa gahong sa dautan, weak ta. Tanaw, sa minitabo. We are weak in moral power, in slavery to doubt, and controlled by the habits of your life of sin. Naulipon ta sa pagduda sa may tungod sino. Kung nag-ingon rin, uncontrolled by the habits of your life of sin. Sa may nag-control sa tao, ang atong naandan. Kung sa may atong naandan mga igsoon, ang pagbuhat o dautan. No, yun ang mabasa ng igsoon sa Jeremias, kapitulo, akong basahan sa English, Jeremiah 23 verse 13. No, nga, makailis ba ako sa itipanon sa kaitong sa iyang panit? Kung makailis ba ako sa leopardo sa nakabang sa iyang panit? Makabuhat ba o maayo ako sa katao nga naanan man siya sa buhat ng lautan? No? Kung saan nakapangutan ng mga iso, atong basahon for the sake sa kanang dili sa kasabot sa ato nga pinulungan, no? Jeremiah chapter 23 verse 30. Balik, 13 verse 23. Sorry. 13 verse 23. Nagingon. Can the Ethiopian change his skin or the leopard? Can the Ethiopian change his skin or the leopard his spots? Then may he also do good that are accustomed to do evil. No? Makailis ba ang sa ka-Ethiopianhon mga igsoon or kaning mga Ethiopian ang ilang panit Ethiopian? Kung makailis ba sila sa ilang panit o kung ang leopardo makailis pa sa tabang sa iyang panit, nagingon diri, then may you also do good, makabuhat batag maayo that are accustomed to do evil. Nga naanad man tas mabuhat ng kautan. Karon mga igsoon, o ang atong naandan dautan, sige tang balik-balik simbahan. Igawas na ito simbahan na kadungog at pulong sa pag-usap sa itong ugalingon. Ibalik na ito sa balay. Ambot na kung naka-experience mo mo. Ibalik na ito sa balay. Balik-balik ang atong dautan na binuhatay. Muna atong ibasa ganyan mga igsoon sa sinulat ni Ellen White nga inspired yun, no? Di basta-basta nga writings eh. Dilinig yung sumat niya mga igsoon sa iyong kaugalingon. Gipakitaan sa vision, gikan yun sa Ginoo. Ang Ginoo mo'y nagpadala nini. Ningon rin mga igsoon. In slavery to doubt, we are controlled by the habits of your life of sin. Your promises and resolutions are like ropes of sand. No, ang atong pakigsaan sa Dios daw sama ni siya o pisi nga balas na wag gyoy pagka dugtong. Dali rang mapukan ang atong promise, ang atong pakigsaan sa Ginoo nga wala o Ginoo mo alagad ko nimo. Ignay pagsulay mga igsoon muhalan ta sa Ginoo. Ang atong promise Ginoo, amahan, akong biyaan ang akong nga din mayong binuhatan din natay trials nga. Grabe nga niduktot sa ato nga ginabuhi. Dayon, kung sa may natabo mga igsoon, ang atong pakigsaan mura siya o pisi nga balas nga way pagkadugtong. You cannot control your thoughts, your impulses, your affections. The knowledge of your broken promises and forbidden pledges weakens your confidence in your own sincerity and causes you to feel that God cannot accept you. Kung mo na ni sunod mga igsoon. O ang atong kahibalo, ang atong knowledge mga igsoon sa atong mga napukan ng mga saan sa Ginoo, mauranay nagpaluya sa atong kaugalingon nga kadasigon. Kung sa may paluya sa tao, kung sa may makapa-discourage na to, kanang nga atay saad sa Ginoo pinawa nato na himo, no, kay gisulti dire nga ang atong pakigsaad sa Ginoo mga igsoon wa sing pagkadugtong sama sa pisi nga hinimo sa balas. Naningon dire mga igsoon and cause you to feel that God cannot accept you. No, ni ato lang patio nga di na li kumadawat sino oy kay kapila na ba ko ni subli-subli aling salaan. Kung sa sala nga dili subli-subli mga igsoon. May example sa mga anak kung magpabadlong sa kinikanan, nalaitag sorry, sunod, mahimo naman sa mga asawa nga nagpabadlong sa bana, sa mga bana nga nagpabadlong sa asawa, subli-subli ang hapon ang atong mga salat na himo. No, kanili daw atong pagkalit, at among pagkalit mga igsoon,
Sukat pa rin sa mga estudyante, ngayon yun, hantod sa trabaho, hantod nila si Juan. Subli-subli, kaya ang atong naandan nga kinaiya mga igsoon, maunay nagpaluya sa ato ng kasinsiro, tungkol kay nagtuo ta nga ang Diyos dili ng kadawat na to, kung nahimot ang sinalingkoy tungkol sa atong mga sala. Pero ang sumpay mga igsoon, but you need not despair. What you need to understand is the true force of the will. So ako lang ikaw ang punto mga igsoon, kaning gitawag o force of the will. No, kaning will mga igsoon, no, di daw ta angay masagpuyo o mabalaka tungod kay ang gikinahanglan natong masabtan kaning tinuod nga kusog sa atong una-una. No, kadungog ko diri sa wali diri sa miagi nga sabat mga igsoon dino dito ang iyang gisutan. Unsa tiling una-una mga igsoon, unsa may gisulti ni Paul ani? Na sa Romans chapter 7 verse 18. Itong basahon ang Romans chapter 7 verse 18. No, ubalay sa kuminyos pagbasa mga igsoon. 7 verse 18. So, nagingon din. For I know that in me, ingon si Apostle Pablo, that is in my flesh dwelleth no good things. For the will is present with me, but how to perform that which is good, I find not. No? Mura like ang King James Version mga igsoon. Murag iyang pagkasulti dili kayo. Bisan sa Bisaya, lisod gyapon sabton. Kay kaning akong Bible, King James Version gini ako masama. 7 verse 18. Kay ako nahibaluan nga kanako kung sayron sa akong unod walay nagpuyo nga maayong butang. Kay ang pagbuot aniya man kanako apan ang pagbuhat sa maayo wala dinhi kanako. So ningon sa Apostol Pablo nga ang iyang nahibaluan nga kanako kung sayron, no, kung susihon sa iyang kaugalingon sa iyang unod-non nga kinabuhi kaning lawas nga madunoton, iyang susihon walay nagpuyo nga maayong butang. Ang pag-surrender sa Ginoo maayo din. Maayo. So kung wala nagpuyo, wala chance ng tao maka-surrender. Kay wa may maayo gyud nga nagpuyo sa kinabuhi sa tao, mismo sa Apostol Pablo nagsulti. Pero unsa may naa niya? Walay nagpuyo nga maayong butang kanako. Kay ang pagbuot ani aman kanako, apan ang pagbuhat sa maayo wala dinhi kanako. So mo lingon sa English mga igsoon nga kanang for the will is present with me. No, ang pagbuot niya nako. But how to perform that which is good, I find that. Ang pagbuot niya, pero ang pag-perform, dili himo. No, nakasuway mo na mga igsoon, nga ganahan mo, pero di ka ka-perform. Kana bitaw ganahan ta higugma sa atong isig katawo, pero di kita ka-perform mga igsoon. Kaya nga itong atong kaugalingon, which is maunay nature sa tao. No, ang nature sa tao, human na hulog, na-change ang nature sa tao. Gikan sa pagka-selfless, nahimong selfish. No, gikan sa image sa Ginoo nga igsoon, nga mas pilion niya, nga ihatag ang iyang kinabuhi kaysa iyang kinabuhi. Katong pagnaog ni Dinong Isus din siyota, lato yung possibility mga igsoon, nga rin na sa kabalik sa langit. Ing ana ang risko kung atong basahan ng spirit of prophecy mga igsoon. Mawitong sa kabukaan, sa sala nga gibutang sa Dios sa kinabuhi ni Ginoong Hesus, inaingon siya nga kung mahimo amahan, isaylo ang buka. Hindi niya makaya mga igsoon tungod sa kabuka, pero naingon siya, apan ang imong pagbuot, mga matuman. So atong balikon mga igsoon, ang atong main nga diskutan. Nag-diskut ang mga igsoon sa kinabuhi o kinaiyang nga atong naandan pero lisod ka sa pag-himo. Kung saan nag-ingon ang Apostol Pablo? Kung ako basahan mga igsoon, ang ingon ni Apostol Pablo balik sa ikaduhang Korinto, kapitulo 12, versikulo 9, kung ako basahan ang nindot kayo nga gisulti na lang sa State of Christ, page 17, paragraph 3. Nag-ingon din, it is impossible for us, for ourselves, to escape from the pit of sin in which we are sentenced. Our hearts are evil, and we cannot change them. Who can bring clean things out of unclean? Not one. Mo nag-ingon ni Ho sa kapitulo 14, versikulo 4. Nag-ingon si Ho mga igsoon nga kinsa nay makadala og limpyo nga butang gikan sa mahugaw. No? Kinsa may makakuha og limpyo nga butang gikan sa mahugaw.
No, for example lang, ang kaning hugaw sa tao mga igsoon. Pwede pa ba na nato nga ma-recycle, nga malimpyo? O dili na ang hugaw mga igsoon, bisa kung saan na nimo unsay mo kaon na puros kinahugaw. Pero kinsa may makakuha o butang nga gikan sa hugaw nga makakuha siya og limpyo. Ingon din mga igsoon, it is impossible for us of ourselves to escape from the pit of sin which we are sunk in. No? Imposible daw alam ka nato sa lingkawas sa gahong kasalanan diin ta na unlod. Ang atong kasing-kasing dautan, di ta makahimos pag-usap kanila. Kinsa may makadala o hinlo kabutang gikan sa mahugaw, walay mausap. The carnal mind is enmity against God, for it is not subject to the law of God, neither indeed can be. No, pagkarindog ng igsoon. Ang tawhanon nga una-una is enmity against God. No, pakibatot which automatic ang Ginoo magsanyaw about sila, pangato di man love nato, love yourself, na. Nag-ingon rin mga igsoon, for it is not subject to the law of God, neither indeed can be. Kunya di gyud mo submit sa authority sa Ginoo. Kunya di gyud na mahitabo nga mahimutan submissive sa authority sa Ginoo sa atong kaugalingon nga panlimbasog. Kunya doon ako sa story nga i-share ninyo mga igsoon, no? Story sa Bible nga pagbasa na wani na encourage ko mga igsoon kay di ko katuo sa nabuhat niya. No, kinsa may nakaila ni Juan Bautista. No, nakaila tanan ni Juan, no? Yang story na mabasa sa Matthew chapter 11. No, story ni John the Baptist mga igsoon panahon sa iyang pagkabilanggo. Unsa may nailhan ninyo ni John? Basta mag-isgot ang John. Gusto pa yan. John, di ba? Kanang the Baptist, kay sige man siya baptize, sige sa sangyaw, sa mayong balita, mahitungod sa first advent of Christ, sa unang pagbalik ni Kristo, o sa unang pag-anhi ni Kristo, sige siya gwali, nga na Kristo nga moanhi. Kunya iya kay gisangyaw, mautong tayo mga igsoon, nga si Ginoong Hesus, muduol kag John the Baptist, kunya magpabautismo, ningon din siya sa John 1 verse 29, nga behold, tanawa ninyo, the love of God which taketh away the sins of the world. No, ingon sa tanawa, sunungan ninyo ang kordero sa Dios nga nagkuha sa sala sa kalibutan. Pero miabot ang pagsulay kaguhan, sama nga miabot sa ang pagsulay kanako. Matthew chapter 11, nagingon dire. And it came to pass when Jesus had made an end of commanding his 12 disciples, he departed thence to teach and to preach in their cities. Now, when John had heard in the prison the works of Christ, he has sent 2 of his disciples and said unto him, art thou he that should come, or do we look for another? Sa Bisaya mga igsoon, manindot kayo ng isulti dire. Ako masahan sa Bisaya para nindot duha ka buka tong understanding. Nagingon dire. Og nahitabo nga sa pagkahuman si Jesus sa paghatag sa sugo sa iyang napulo og duha ka mga tinun-an, migikan siya didto sa pagtudlo og nagmantala sa mga lungsod nila. So nagwalay si Ginoong Hesus karon sa nakadungog si Juan sa mga buhat ni Kristo didto sa bilangguan, nagsugo siya pinaagi sa iyang duha ka mga tinun-an sa pag-ingon kaniya, ikaw ba kadtong moanhi kun maghulat pa ba kami o lahi? Sa pagka-faithful ni Juan mga igsoon, sa pagka-matinuoho niya, gani iyang gisangyaw, no, boldly kaya niya nagisangyaw mga igsoon, sa kaisog, mabitang ingnan ni Ginoong Hesus nga siya si Elias, ang espiritu ni Elias sa pagka-maisugod sama ni Juan. Nung ano man mga igsoon tuod kay, sa kaisog iyang gisulti ang pulong sa Dios ngadto sa mga parisyo, ngadto sa mga hintil, diya sa Mateo chapter 3, mga igsoon, iyang giwali mga igsoon ang sa kaisog ang pulong sa Ginoo. Pero pag-abot sa pagsulay, kung sa initabo niya, niingon siya, nakadahungog si Juan sa buhat ni Kristo, dito siya sa bilangguan na priso na siya ani. Nagsuko siya duha niya ka mga tinunan, o niya, ang iyang giingon sa iyang duha ka mga tinunan, ingna siya, ikaw ba katong mo ani? Kung magulat pa ba kami og lahi? Napandi siya pa? Duda. Napasi pagduda nga ang Kristo nga iyang giwali gatong iyang giingan nga behold, tanawa ninyo ang kordero sa Dios nga nagkuha sa sala sa kalibutan.
di pa din siya hingpit nga nituoan. Karon mga igsoon, sa atong dugay ng pagpangalagad o dugay ng nakadungog mahitungod sa mensahe sa kaluwasan, dili ba kaya imposible nga abot sa pagsulay mga makapangutana ta nga, Ama, ikaw kaning Dios nga among gituohan. Di ka moabot sa punto mga igsoon nga mapahiyatas kang Juan. Pero unsa may padasig nga gisulti sa Biblia mga igsoon. Nganong gisulti mo gisuwat mong story ni John? Amazing kay mga igsoon nganong gisuwat ang story ni John. Kaya ang Bible, unsa may purpose niya? For instruction and for warning and both for encouragement. Tanawa mga igsoon. Akong basahon sa Hebrew chapter 4 verse 15. Unsa may gisulti may tungod sa pulong sa Ginoo. Nagingon diri. Ako lang basahon sa English sa kay kita walay labaw sa sacerdote sa English lang kay basig makadungog sila mga igsoon, no? Hebrew chapter 4 verse 15. Nagingon diri. For we have not an high priest which cannot be touched with the feelings of our infirmities, but as well in all points tempted like as we are, yet without sin. Let us therefore come boldly unto the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. Sa story ni John mga igsoon, ang nahitabuan na ipadadaan ni Ginoong Hesus og angel. No, kada discourage man sa John din sa bilangguan. Tiyaw mo na nga gituuhan niya tong Kristo nga mo'y muluwas niya, nagipasagdan sa prisuhan. No, imagine ko na ninyo mga igsoon, usahay pasagdan tas Ginoo. Unsa may purpose anang pagpasagdan sa Ginoo mga igsoon? No, unsa may reason nganong iyang pasagdan? Kay ang giingon dire, for we have not an high priest which cannot be touched with the feelings of our infirmities. Kay wa tay labaw sa sacerdote nga dili arang matandog ang iyang pagpati, dili matandog sa atong mga kaluyon. Dayon, pareha sa sinugdanan, niingon si Ellen White mga igsoon nga Christ was moved with pity. Naluoy siya. Pagluoy niya sa tao, ninaog siya ako ni luwason ng tao. Nung matter on sa ikosta ni luwason ko rin tao. Ihatag na ako akong kinabuhi. So, pag-ingon rin mga igsoon, that cannot be touched with the feelings of our infirmities. Let us therefore come boldly unto the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in the time of needs. Busa, muduol tas grasya sa kaluoy sa kaisog yung mga igsoon sa wala gyud pagduwa-duwa, walay kaikaw, walay kauwa mga igsoon, aron makabaton ka og kaluoy, grasya panabang sa adlaw sa panginahanglan. So si John, in time of needs mga igsoon, sa adlaw gyud sa iyang panginahanglan, kay kinahanglan niya ang lig-on nga patuog gihatag ni Ginoong Hesus. Muna ang title mga igsoon sa Bible, dili we are the author of our faith, and then Christ is the finisher. Dili kita mo'y nag-ugmad, siya magtapos. Kinsa mo'y mag-ugmad? Siya ra gyapon. Siya mo'y author sa atong pagtuo, siya sad mo'y magtapos, maghingpit sa atong pagtuo. Ako pang basahon mga igsoon ang sulti ni John o ni Ginoong Hesus diha sa Matthew chapter 11. No, yan din atong basahon ang komentaryo ni Ellen White kung unsa kanindot mga igsoon. Chapter 11 verse 5. Hapit ako mahuman mga igsoon, no? Ano mo kabalaka da? 12 verse 9. Nagingon dire. And he said unto me, my grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Most gladly, therefore, will I rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. So, kaning punto mga igsoon, ato ning hubaron ginagmay. No, pag-ingon ni Apostol Pablo, and he said unto me, for my grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Most gladly, therefore, will I rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. So, ang punto rin mga igsoon, pag-ingon ni Apostol Pablo,
nga mas himayaon pa daw niya, no, nga naa siya sa kaluya. Kita mong igsoon, musugot nga maghimaya ka sa akong kaluyawan. Kung ingon sa Apostol Pablo, nga mas himayaon ko nga naa ko sa akong kaluyahon aron ang grasya sa Ginoo, ang himaya sa Dios mahingpit. Ang gahom ni Kristo mahingpit din nako. Ngano nakasulti sa Apostol Pablo niya tungod sa first nga word mga igsoon nga ingon diri, my grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. So ang gahom sa Ginoo mahingpit ra sa tao nga maluyahon. Di mahingpit sa tao nga kusgan pa Igsoon. Kalamuari ng simbahan niya, huwag nga dito ako, 10 commandments, tithes, na 10% yun, huwag ikulang. Sweldo na 100,000, 10,000 yun. Grabe ka, exactly mga Igsoon. Ang ako sa offering, naghata ko kadalo yung paghuli, nagkagkat ko gitabangan, si Tigugwalin, si Sangyos Maya Malita, si Apostol Pablo rin mga Igsoon. Ang iyang pagwali, gikan sa Asia Minor, gikan sa Middle East mga Igsoon, abot di basta-basta ang iyang kanang iyang jurisdiction sa pagbuhat. No, ang iyang kinutuban, ang iyang kalapat sa bulaton ng Apostol Pablo ng Igsoon, huwag yung katutkan na gawas nila sa Ginoong Isus. Grabe kalapat ang nabuhat niya sa bulaton sa Ginoo, pero iyang gitanaw, ang iyang kaugalingon nga maluyahon. Ningon kay nga naman, sa may reason, for my strength, ningon ang Ginoo, is made perfect in weakness. Kaya ang gahom sa Dios mahingpit ra sa tao nga nidawat sa iyang kaugalingon nga maluyahon siya. No, unsa may reason nga nung maghinulso ng tao. No, ako basawan ng iso na. Tanawa nga nung kinahanglan maghinulso ng tao. Nag-ingon din sa Santo Christ, page 38, paragraph 3. Confession will not be acceptable to God without sincere repentance and reformation. There must be decided change in life. Everything offensive to God must be put away. This will be the result of genuine sorrow for sin. The work that we have to do on our part is plainly set before us. Wash you, make you clean. Put away the evil of your doings from before mine eyes. Cease to do evil, learn to do well, seek judgment, relieve the oppressed, judge the fatherless, plead for the widow. If the wicked restore the pledge, give again the hard rob, walk in the statutes of life without committing iniquity, he shall surely live, he shall not surely die. Paul says, speaking of the word of repentance, ye sorrowed after a godly sort. What carefulness is wrought in you, ye? What clearing of yourself, ye? What indignation, ye? What fear, ye? What vehement desire, ye? What zeal, ye? What revenge? In all things ye have approved yourself to be clear in this matter. So ako nang gibasa mga igsoon sa katuyuan nga gisgutan diri ang mga sala nga angay biyaan o ang mga maayo nga angay natungwaton. Kunya pertigyong lisuda kung ako magbasa mga igsoon. Kung maghisgot at pagsugid o paghinlo sa atong mga sala, pero tingin yung suda. O yung sa niyang magsigit at basag Biblia mga igsoon, makita nato atong kaugalingon nga unsa ta masalaypon. Kunya sa dihang ato nang makita atong kaugalingon masalaypon, nanay essence sa atong pagkandig simbahan. Kay kani natong simbahan mga igsoon, automatic nakita nato sa Ginoong Hesus, kunya nakita nato atong kaugalingon, reflection sa iyang perfect na kinabuhi. Makita nato atong kaugalingon nga masalaypon ta. Nakalagay ko na White nga, the life of Christ on earth was a perfect expression of God's law. Kung mag-isgot ang Ten Commandments, dili na siya perfect. Ang Ten Commandments, ang perfect nga expression sa balaod sa Diyos, si Ginoong Jesucristo. Kung mag-isgot ang sa pagbantay sa Sabat, pareha sa mga presyo, nga magsigig pagbantay garing simbahan, pareha sa mga Hudiyo, mga igsoon, nga gihimong barometro. Ang ilang kaugalingon, maingon na ito, ako word, suntihan ka word, layo na kayo sa ako word. Ako word, matag-adlong papahulay, pero tingnan ko sa iyo, akong ikapulo, gisuputos na ako, kay nagtuman ko mga igsoon sa plan, combine offering. Ay, bawa ko na tanan word. Kada adlaw, ikahapon word, kada adlaw sa Bado word, na ako, gibagul sa dihan word. O niya, bisan dito sa akong trabahuan, nag-share kung may tungos pulong sa Ginoo, ikabot sa palimalay mga igsoon, kay perte mga ilaarang kinaiya. Yakit sa may muisa na to, madilit ang ila, do kinaya.
No, si Apostol Pablo lagi mo isa, kung may pansawa, kinsa may mo isa nga ngilat at kinaiya. Ang mo isa na mo igsoon si Apostol Pablo rin. Kaya siya rin na ay kinaiya nga masugiron sa iyang mga sala. Muna niingon sa siya kaugalingon nga mas himayaon kung nga nakos kaluya. Kaya sige sa tanaw siya kaugalingon nga makasasala siya. Kunya ang gahom ni Kristo ni hingpit sa iyang kinabuhi tungod kay iyang gibati nga maluyahon siya. Kinsa may tabangan sa Ginoo mga igsoon. No, kinsa mang tao nga tabangan sa Ginoo, katong tao nga wa nang ginahanglan or katong nanginahanglan. No, akong basahon sa inyo sa Exodus chapter 14 verse 14, kung kinsay gisultihan sa Dios pinagi ni Moises ang mga katawhan ba nga nanginahanglan o ang katawhan nga wa manginahanglan. No? Exodus chapter 14 verse 14. Before ani akong basahon. Chapter 10 nagingon dire. And when Pharaoh drew nigh, the children of Israel lifted up their eyes, and behold, the Egyptian marched after them, and they were sore afraid. And the children of Israel cried out unto the Lord. So sa panahon nga nigawas na ang katawhang Israelianon ngadto sa dapit sa Eptiwanon, aron makalingkawas sa pagkaulipon ngadto mga Ehiptohanon or ngadto ng Pharaoh. Dayon sa diha nga naglakaw sila mga igsoon, ilang giyahat ang ilang mga mata o ilang nakita na sudong ang mga karwahe ni Paraon. 600,000 sila mga igsoon naglakaw. Kunya ang karwahe ni Paraon pertingalhana. Naglakaw niya dahil ang usa na karwahe. Makaala kita apsan yung mga niron, bunalan gid patay gid. So gibati nila mga igsoon, ingon sila, and they were sore afraid. And the children of Israel cried out unto the Lord. Kung nanghilak sila atubangan sa kang Moses o misinggit ngadto sa Dios nang hinahanglan sa ilang panamag. And they said unto Moses, because there were no grave in Egypt, hast thou taken us away to die in wilderness? Tungod pa kay way lugmanan ngadto sa Ehipto, gidala mo kami awan aron mga matay. Mo ilang singgit ngadto sa Moses. Wherefore hast thou dealt with us to carry us forth out of Egypt? Is not this the word that we did till thee in Egypt, saying, let us alone, that we may serve the Egyptians? For it had been better for us to serve the Egyptians than that we should die in wilderness. Kaya ingon sa mga igsoon, maura ni ang imong gidala nga kanamo, imong gipagawas na to sa Ehipto, nga ingon sa kay, di ba gisultihan na kanamo Moses, nga mas maayo pa ang kanamo ang pag-serve sa mga Ehiptohanon, mas maayo pa namo ang pagkinabuhi dito sa Ehipto mga igsoon kaysa mamatay kami ngan his kalingawan. Kung sa itubag ni Moses. And Moses said unto the people, fear ye not, stand still and see the salvation of the Lord, which he will show to you on this day. For the Egyptians whom ye have seen today, ye shall see them again more forever. No more forever. No, niingon si Moses mga igsoon, niingon sa mga katawhan nga ayaw kahadlo tindog pabilin kay ang kaluwasan sa Dios inyong masaksihan karon, kay ang Ehiptohanon nga inyong nakita karon di na ninyo makita hangtod sa haturan. Kung sa gisulti ni Moses, for the Lord shall fight for you and he shall hold your peace. Bisan sa pagkamaduha-duhaon sa Israel, pero panahon sa panginahanglan gitawag kinsa ilang gitawag si Hiyuba. So in spite, regardless sa atong pagkamaduha-duhaon mga igsoon, makahinungdong gyapon ta adunay Dios. Usan mo ana kita nga aman, kadaghan ka na akong problema. Napay problema sa paninapi, maglugaw-lugaw ka lang sa sul. Pagkaon mga igsoon kay daghan kay problema, daghan kay mayroon. Lahi-lahi nga financial, relationship, unya nay problema sa trabaho, unya nay mga problema mga igsoon nga di nato masulti bisan sa atong kapares, kundi ang Dios na kaya atong masultihan. Unsa may gisulti sa Ginoo na mga igsoon? Unsa may padasig na iyang gisulti sa katawhang Israel diha sa ilang kahadlok ug kabalaka sa panon nga buot ug patay kanila. Ang kabalaka mga igsoon nawa sa pulo nga gisulti ni Moses kay sa Dios. The Lord shall fight for you and he shall hold your peace. Usa ka pulong mga igsoon nga makapa-encourage kanon nila to panahon sa problema, kabalaka nga dili masabtan ni bisan kinsa. Nay mga tawo nga moarek simbahan ato may kaimamat wa pa kay sa problema, wa sa mo kay sa problema.
Pero ang nindot kay nga atong mapahat sa itong si katao. Katong akong gibasa kaniya. Akong gi-share sa inyo kaniya ang akong nabasa sa libro sa accounting. Nga, we are just pilgrims of the road we call by. We bring nothing when we die. What tayo madala sa atong kamatayon. Unya, lumalakbay rataning kinabuhi. Kinsa mo mula ka mga igsoon. Muagi sa sakyanan, mura sakyanan ba? Nga makita na to, niagi nas Mandawi. Pero ang tuyo na to as Santander, ang uban to as Norte, nas Dalbantayan, lumalakbay na na Dres Mandawi. So kita, aning kinabuhi, unsa naman ta? Pilgrims. Lumalabay, lumalakbay. What tayo madala sa itong kamatayon. Nabay madala mga igsoon. Makarealize ba ta kanang mutanaw ta o patayong lawas sa taon sa kalainan nako niya. Ang kalainan mga igsoon ang kinabuhi ra pero pareha minay lawas ang nakalahi lang wa na sa kinabuhi. So kita umaagi o malakbay ang nindot nga panawagan ng igsoon pero we can live something beyond. The hope that we've given, the kindness that we extend to our fellow beings. So mao na footstep nga bibili ni Ginoong Hesus. Kung magisgot ang perfect expression, kung saan ako himpit nga akong matuman na malaot, sundan kinabuhi ng Ginoong Hesus. Kaya di din siya parehas parisyo mga igsoon. Nga basahan din, Bert, ikaw Bert, makasasala ka rin, nagbabae ka. Sa Biblia mga igsoon, susunod mo nagbabae, pero be-encourage yun mga igsoon. Gipadlong sa Diyos ang magkasasalang katawan, wala niya kitolerate. Pero ikabot simbahan mga igsoon, gihatagan na niya word of encouragement. Araw nga mupadayon sila, mubiya sila sa ilang dautan nga binumatan. Tanawa ninyo may igsoon ang great example nga gisulti sa Biblia. May tungod sa tinuod nga naginulsol o wa ba o gitaligdan ba sa Dios bisan sa iyang pagkamakasasala. Katapusan ng story nga ako i-share ninyo may igsoon ang story ni King David ug ang iyang matinud-anon nga panghinulsol. No, sa ikaduhang Samuel chapter 12 mga igsoon, ako na lang ni story. Nagingon din usa ka tao mga igsoon nga naay usa ka, ako lang basahan ang first. O si Yuba nagpadala kang Nathan ngadto kang David ug siya miadto kaniya og mingon. May duruha ka tao sa usa ka syudad, ang usa adunahan ug ang usa ka boss. Ang adunahan nga tao may daghang kaayong panon sa karnero, panon sa mga baka. Apan ang kabus nga tao walay bisan unsa. Gawas sa usa ka jutay nga baying karnero nga natin. Nga iyang pinalit o gibuhi o kini mitubo ipon kaniya o uban sa iyang mga anak. Kini nagkaon sa iyang kaugalingong tinapay o nag-inom sa iyang kaugalingong nga kupa o gipaurarayan sa iyang sabakan. O alang kaniya kini sama sa iyang anak ng babae. O may usa ka lumalangyaw nga miadto sa adunahan nga tao o siya wala mobuot sa pagkuha sa iyang kaugalingong panon sa karnero o sa iyang kaugalingong panon sa baka aron ihawon sa humalapit o umaagi lang nga tao. Nga nianha kaniya apan gikuha niya ang nating karnero sa kabus nga tao o giihaw kini anang sa tao nga mianha kaniya. O ang kasuko ni David misilaog batok sa dako ni silaog dako batok sa tao o siya miingon kang Nathan. Ingna si Yuba ingon nga si Yuba buhi, ang tao nga nagbuhat niini angay nga patir. So sa diha nga si Nathan nagigatubang kang Hari David mga igsoon, iyang gisugilon ang usa ka ilustrasyon no usa ka sambingay nga nay usa ka tawo nga dato usa ka tawo nga kabus. Ang usa ka dato naa tanan, ang usa naaragi usa ka nating karnero mga igsoon nga gipakaon, gipainom, gipadog kuyog niya diha sa iyang sabakan ug nahimuling daw sama usa ka babae, anak ka babae sa iyang kinabuhi. Tinangga kay mga igsoon. Apan sa pag-abot sa usa ka lumalangyaw, kunya kinahanglan nila halaran mga igsoon sa pagkaon. Ang dato wa gimukuha sa iyang daghan kay bande, kundi gikuha ang nag-inusarang nating nga karnero sa usa ka kabus nga tao. Kunya sa dihang gisulti ni Nathan unsa may natabog ang David, niingon ni David, o ang kasuko ni David misilaog batok ni atong tawhanan. Og nag-ingon kang Nathan, ingon nga si Yuba buhi, ang tao nga nagbuhat niya na angay sa kamatayon. Karon mga igsoon, kung maguna-una ta, kay bawa naman mo sa daganan sa istorya. Sa verse 7, nag-ingon din, o si Nathan mingon kang David, ikaw mao ang tao, kini mao ang gipamulong ni Yuba. Ang Dios sa Israel, ako nagdihog kanimong hari sa ibabaw sa Israel, ug ako nagluwas kanimong gikan sa kamot ni Saul, ug ako naghatag kanimo sa balay sa imong agalon, ug ang asawa sa imong kagalon diha sa imong sabakan, ug naghatag ako kanimo sa balay sa Israel ug sa Huda,
ug kung kining diutay ra gyud pun-an ko ba unta ikaw niining mga butana ngano nga nagtamay ka sa pulong ni Yuba. Niingon ang Dios pinaagis kang Nathan nga nag-ingon si Yuba nga gihatag na kong tanan nimo, tanan nga mga bahandi gikan kanimo, ang gingarian sa Israel gihatag ko gini kanimo, ug niingon pa gid ang Dios ug kung gamayan ra kaani pun-an pa unta kanako niining mga utana. Lalima lang ka na may isuon nga ug gigamyan pa to si David pun-an pa gid unta sa Dios. Pero unsa man ang gisulti ni Nathan, nganong nagtamay ka sa pulong ni Hiuba. Sa pagbuhat ni atong daotan sa iyang mga mata, ikaw nagsamad kang Uriah nga Hitihanon, pinaagi sa mo pinuti ug nagkuha sa iyang asawa aron mahimong imong asawa. O gipatay mo siya pinaagi sa pinuti sa mga anak niya. Kay si Uriah nga ang bana ni Bathsheba mga igsoon, gipastang ni David ngadto sa panggubatan aron mamatay, aron mahimo siyang gawas doon sa pagpanapaw kay patay naman ang bana ni Bathsheba. So usa ka dakong sala nga tubangan sa Dios mga igsoon, grabing sala. Pero usa ra ka pulong ang gisulti ni Hari David mga igsoon. Sa verse 13 ingon siya, og si David mingon kang Nathan, ako nakasala pato kang Hiuba. Og si Nathan mingon kang David, si Hiuba usab nagapapas sa imong sala, ikaw dili na mamatay. Abi ninyo mga igsoon, kita angay kita nga makabaton sa kamatayon nga nabatnan ni Ginoong Hesus. Unya, every now and then sa atong pagkinabuhi mga igsoon, kada adlaw sa natong kalimtan. No, magkinabuhi ta, malimot kita nga atong kinabuhi inulaman ra. Malimot kita mga igsoon nga ang atong kinabuhi sa matag karon ug unya pwede ning mamahanaw bawa kay kanato. Malimot kita mga igsoon hinungdon ta sa pulong ni Hiuba nga angay tas kamatayon. Apan tungod sa dakong gugma sa Dios, tungod sa iyang kaluoy, minaog siya sa gingarian sa langit aron sa paghatag og kalawasan sa matagusan nato. Ang pinaka-nindot nga encouragement nga atong mas mahimo sa atong kaugalingon ang pag-encourage sa uban. Mogamit og modern nga gigamit nato mga igsoon, hilig man kay tag Facebook no. Unya unsa may pinaka-powerful nga paagi nga kung natay i-share din na mawa. O kung natay butang mga igsoon nga ma-retain, nasulti na ron ako ma-retain sa Facebook. Atong share, no, atong i-share. Once nga i-share nato ang atong pagtuo, atong encourage ang uban, ma-encourage itong mga igsoon. Sama sa akong gibuhat karon. Kung gusto na akong encourage akong kaugalingon gikan sa akong pagkamakasasala nga kahimtang, encourage ta mo mga igsoon. Sa paglahutay sa dagan sa lumba ang atong giapilan. Kung ingon si Ellen White mga igsoon nga the more ta makapati o panginahanglan, the more na ito mapatiyagan ang presensya sa Dios. Tungod kaya ang i-aris Ginoo dili ang mga tao mahingpit kundi ang tao makasala. Katapusan nga bersikulo ang pasahon na sa Marcos kapitulo 2 bersikulo 17 nga naghisgot sa kinabuhi ni Ginoong Hesus kung unsay katayuan sa iyang pag-ani. Mark 2 verse 17. Nagingon dire. When Jesus heard it, he said unto them that they that are whole have no need of the physician, but they that are sick. I came not to call the righteous, but sinners to repentance. Ganong in-ani man manotis Ginoo ang Ginoo ng igsoon na they that are whole nga wa magkinahanglan o physician. Kung atong gibate mga igsoon sa pag-ari simbahan nga tibuok ta di kita na kinahanglan ni Kristo mga igsoon. Wa kita magkinahanglan ni Kristo. Kung atong gibate nga di ta masalaypon kay natay namagi nga sa una mga igsoon nga kanang awa ang koy nabuhat nga ayo simbahan for the sake makasimba ang glorious Ginoo. No, nindot man na siya nga nindot man na ang pagpasalamat sa Ginoo. Tagaan mo example nga nindot ng pagpasalamat. Kailangan mo sa kanang tax collector o sa Fariseo ka nga parabol no kay nung ana nya ni barog siya murag ako mga igsoon naglungsid makakita kita pag sunlungsid moingon mo kita nga kana batao pastorono na nya dai matinumanon buutan dili sanan kay naglungsid pero dito mga igsoon mo kay bawo nga magsige dito duwa anang usa kanang makakwarta karon scatter abi na ako rin nagduwa ka mo sa de nagbarog mga igsoon nga murag tan-aw nimo pastoronon kayo buutan kita tanawang mga igsoon, nagbaro mga igsoon sama sa kapresyo. Nalingon sa iyong kalingon nga I think di o God nagpasalamat siya nga di ko sama ang tawana. Why sayop sa pagpasalamat kaning pag-ari na to simbahan niya nagpasalamat ta? Why sayop mga igsoon? Pero ang sayop unsa nga klase sa pagpasalamat atong gihimo sa Dios.
Nagpasalamat bata sa iyang grasya, nagipasaylo ta matag adlaw bisan sa atong pagkamakasala. Kunya ang pagreso ingon din salamat kay Amahan nga dili ko sama ning mga tawanan. Dili ko sama ning tagalabugol Amahan nga grabe pagkamakasala. No, tanawang ang maniningil sa buhay so kung sa karon pa na kaning biyaya, dato kay kaning biyaya ara mga igsoon. Kay grabe dinhi og corruption. Number 1, Bureau kanang Internal Revenue, usa sa pinaka-corrupt nga agency mga igsoon bisag sa atong news firme na ay sulti. Katong tax collector, corrupt kay to. Mo na sa pagduol ng simbahan, wa sa ni ana nga aman ako lang tong ulian sa ang mga ako nakawatan, ako lang isang niyo ihatag sa mga balita wa. Nagpamukpok siya sa iyang mga iyang dughan ug dili makayahat sa gingarihan sa langit tungod sa iyang pagkamakasala. Kaya iyang gibati ang iyang pagkamakasala. Kung buto na naon, mas dako gyud og sala ang usa ka tax collector kaysa usa ka paresyo. Pero nganong acceptable ba man atubangan sa Ginoo? Tungod kay mahinulsulon siya. No, ang tinuod nga mahinulsulon mga igsoon, wa gyud magtakog sa iyang kaugalingon atubangan sa Dios kung unsa ta kadautan. Atubangan sa Ginoo makasasala kita. Sa atong field of works mga igsoon, natay mga disobedience nga gihimo. Natay mga limbong gamay gihimo kinsa may honest gyud kayo nga kung kanang honest gyud kaayo nga 100%, akong dili ko tuwa na ug magtrabaho ko mga igsoon unya dayon angay na i-out bisag wa pa on taon time di gyud mahimo ang 8 hours mga igsoon usahay og nay amo mulihok usahay di sad ingana mga igsoon so dili gyud ta faithful 100% mga igsoon every now and then adi ta nahimo nga mga sala. So kung ato mao na atong tan-awon mga igsoon ang atong kinabuhi may nulsulon kay nagtan-aw ta sa atong kaugalingon nga dili takos ug ang joy of salvation may experience sa tawo nga sakiton. Kung magsakit ta unya maayo ta sa presensya sa Ginoo malipayon kita. Nga naman tungod kay naay Dios nga naghatag og kaayuhan sa mga tawo nga naay balanggihan. Dalay ko ng Dios ay nagkakna sa kautuhon o makanunayon ang akong pagdasig paghiusa sa pag-alagad sa Ginoo. May utang kong kapisahan.